Lake Cebu. Lepes ice. Kailan ka na kumain natin? Magpunta ka dito. Ang padalo dito, tita. Gawin lang natin. Lake Cebu. Sa North Cotabato, South Cotabato. Oy, umulan pa, lakas. Isa patay matapos nga ginluthan. Brigada Repa di Brigada mo. Ngayara sa ginabulubanta, 7 million ka mga Pilipino ang ginapatihan ng may chronic kidney disease. Kung sa diin mga kabrigada, ini ang ginatutukan na sa Health Department. Pakigbatuan ang CKD, mag-healthy lifestyle, kag mag-Power Cells Herbal Capsule adlaw-adlaw. Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ng sakit dahil Balay Lake View Resort. Okay. Ano? Tilapia. Fresh na fresh ang tilapia rito kasi ang kinakain nila ay lumot. Hindi po feeds. Organic po ang kinakain nila. Kaya so yummy. Tilapia from Lake Cebu. Dito lamang yan sa South Cotabato, sa Mindanao. Sa Balay, Lake View. Sa eksaktong lugar po ito? Sichilamsu po. Ayun. Sichilamsu po po. Ayun. Thank you. Diyan kinakuha. Tita. Tita, teacher na tita. Ano po po? Kasi Ikaw ba? Ikaw na mo ng opportunity. Okay, 1, 2, 3. Okay, let's go. Pupunta na kami sa Lake Cebu. Ayan, mga water lily yan. Maraming fish daw dyan eh. Anong pinapakain sa fish? May mga feeds na pinapakain. Ayan, pakain tayo ng fish. Balay. Dali po. Let's go.
Pwede na po? Ayan, so hayukam daw ba kadayan, te hanodo mo yung kuy kakol din ba sa bo? Nasalat mo yung kuy kakol din ba sa Balay Lake Resort. So Taboli language ba yun siya, ma'am, sir? Na ang ibig sabihin po, good noon to everyone. Welcome to sa Balay Lake Resort and welcome to Lake Cebu. Especially, welcome to the summer capital of South Central Mindanao. This is the Taboli homeland, Lake Cebu. So by the way, my name is Jeron and I am pure-blooded Taboli tribe and I am your tour guide for today. So baka may mga gusto po kayong itanong dyan mamaya mga ma'am, sir, no? Ayan, huwag kayong mahiyang magtanong kung may right med pa nito. Ayan. And of course, since nakapaglayag na po tayo dito sa lake po nitong Lake Cebu. By the way po, itong Lake Cebu po, ma'am, sir, ay meron po itong 3 lawa. Ayan, so yung 3 lawa po dito sa Lake Cebu. Ayan, una dyan yung tinatawag po naming Lake Lahit. Ayan, so yung Lake Lahit ay matatagpuan doon sa baba before kayo papaakyat papunta dito sa Sabalay Lake Resort. And of course, yung Lake Lahit po ay ang pinakamaliit sa 3 lake po dito sa Lake Cebu sapagkat ang Lake Lahit po may lawak lang po yun siya na 24 hectares lang po. At doon sa Lake Lahit ay wala pong mga fish cages na nakalagay po doon. Ayan, pangalawang lake po namin dito sa Lake Cebu, yung tinatawag po namin Lake Saloton. So itong Lake Saloton na ito po, ayan, from Sabalay, papunta doon sa Lake Saloton, may 25 minutes po yung pwedeng papunta po doon sa Lake Saloton. And of course, Lake Saloton po ay may lawak po yun siya na 48 hectares. Ayan. At ang Lake Saloton din po ay kilala bilang pinakamalalim na lake dito sa Lake Cebu. So yung outlet din po nitong Lake Saloton po ay pupunta po yun siya sa may 1 to 7 waterfalls. Nakapunta na po kayo ng 1 to 7 waterfalls. Ayun, baka mamaya po, no? O baka sa other day. Ayan. So, and of course, no, yung sa Lake Saloton may mga fish cages na yun po doon. Ayan, and of course, nandito na po tayo nakalayag sa lake po nitong Lake Cebu, ma'am, sir. By the way po, itong Lake Cebu. Ayan. Ang Lake Cebu po ay may lawak po ito na 354 hectares. Ayan, sa lawak ng Lake Cebu na 354 hectares, syempre itong Lake Cebu po is composed of 13 islands. So sa 13 islands din po ng Lake Cebu, ayan, 11 dyan ay matatawag po nating island kasi yung 11 po ay maliliit na po sila. So sa travel po natin ngayon, ma'am, sir, ay yung ilan sa mga maliliit na isla dito sa Lake Cebu ay hindi na po natin madadaanan kasi medyo malayo na po yun sila. And of course, itong Lake Cebu po ay nahahati po ito sa 2 bahagi. Ayan, so yung 2 bahagi po ng Lake Cebu na ito po, ayan, ang tawag po namin doon sa dalawa po, ayan, sa aming language na Taboli language, ayan, ang tawag po namin doon ay Cebu Udi and Cebu Bong. Ayan, pag sinabi po namin Cebu Udi po, ibig sabihin po, maliit lang siya na parte ng Lake Cebu. Pag sinabi ko naman po na Cebu Bong, ibig sabihin po, malaki or sa malawak na po yun siya na parte ng Lake Cebu. And of course, kung bakit nahahati sa dalawa itong lake ng Lake Cebu, it is because dyan sa malaking island na makikita po natin dyan sa aking kanan, ayan, yung island na yan po, ang tawag po namin dyan, Isla Tabowo or Isla Grande. Ayan, so yung Isla Grande niyan ay yung pinakamalaking island po dito sa Lake Cebu. Ayan, so sapagkat may lawak po yun siya na 9.21 hectares. Ayan, and of course, no, since may 2 parte po itong Lake Cebu, ma'am, sir, syempre nandito na po tayo sa parte na ito. Dito na po ang tawag po namin dito sa parte na ito, Cebu Udi. Ayan, Cebu Udi po, ibig sabihin, maliit lang siya na parte ng Lake Cebu. Ayan, so once again, no, baka may mga gusto po kayong itanong dyan mamaya. Ayan, huwag kayo mahiyang magtanong habang nagtatravel po itong boat po natin. So, syempre, no, why Lake Cebu is a tourist destination? Ayan, Lake Cebu is a tourist destination. It is because of 3 letters. Yung 3 letters niyan, which is letter C, letter A, and letter N. Ayan, so kung babasahin po natin, ma'am, sir, it is CAN. Ayan, yung CAN na yan po. Ayan, syempre, letter C dyan stands for culture. Ayan, so syempre, no, yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming turista dito sa Lake Cebu, it is because of culture. Kasi yung ibang mga turista na punta dito sa amin sa Lake Cebu, gusto po nila makita yung the authentic culture of Taboli tribe dito sa Lake Cebu. Syempre, kaming 2 crew ng cruise na ito, we are pure-blooded Taboli tribe. Ayan, and of course, letter A dyan stands for adventures. Ayan, pag pinag-usapan po natin yung adventures, syempre dito sa Lake Cebu, dyan pa lang sa baba po, sa may 1 to 7 waterfalls, nandyan na po yung pinaka-mataas na zipline sa whole Southeast Asia. So, pinaka-mataas po siya sa height kasi nga po, 600 feet above the ground yung zipline po namin dito sa Lake Cebu. Ayan, so syempre kung gusto nyo makita yung panoramic view ng 1 to 7 waterfalls, syempre kailangan nyo pong sumakay ng zipline na may 2 rides po yun siya. Unang rides po ay may haba po yun siya na 740 meters. Pangalawang rides naman po ay may haba na po yun siya na 420 meters. Ayan, and of course dito sa Lake Cebu po ay nag-o-offer din po ito ng water tubing or water rafting. Ayan, so yung water tubing po namin dito sa Lake Cebu is located at
Barangay Tasiman, Lake Cebu South, Cotabato, sa may Centro Inn Resort po yan siya. Ayan, so syempre, kapag kayo sumakay doon sa may water tubing po, ayan, may haba po yun siya na 1.5 kilometers at tatagal ang kanyang biyahe na 30 minutes and above. Ayan, so sa mga gusto rin pong lumipad po dito sa Lake Cebu, ayan, ang Lake Cebu po ay nag-offer din po ito ng paragliding. Ayan, so sino na dito yung nakapag-paragliding po? Ayan, so sa mga gustong mag-paragliding ma'am sir, no, dito sa Lake Cebu, may bayad po yun siya na 3,500 per head. Ayan, ano po, mahal po ba o mura? Ayan, mahal. So sabi ng iba ay mura. So syempre yung iba po ay napapamura po sila sa sobrang mahal. Ayan, so syempre no, since sa 3,500 per head yung bayad po doon sa ating paragliding, ayan, huwag kayong mag-alala po. Pag wala po tayong head ma'am sir, wala po tayong bayad. Kasi 3,500 per head, ayan, so pag wala po tayong head, wala po tayong babayaran. Ayan, and of course, the last letter is the letter N. Letter N stands for nature. Ayan, ang nature din po ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming turista na pupunta po dito sa Lake Cebu. So ma'am sir, baka may mga gusto po kayong sabihin mamaya or itanong. Ayan, so huwag kayong mahiyang magtanong habang nandito po tayo. Ayan, pwede po kayong magtanong ng kung ano-ano about sa Lake Cebu. Ayan, so ma'am, baka... Jeron, Yes po? ano ba mga hayop na nakakatakot dito? Meron ba mga buhaya, mga dinosaur? Ayan, nice question, no? Sabi ni sir, may buhaya po ba dito sa Lake Cebu? So, we are so blessed kasi dito sa Lake Cebu po, wala po kaming buhaya. Ayan, walang buhaya, walang piranha. Ay, ayan, tumpak si sir. Ayan. Dito na po tayo sa side na ito po. Tingin po tayo doon. Doon po ay may makita po tayong tatlong bundok. Isa, dalawa, tatlo. Yung tatlong bundok na yun po, ang tawag po namin doon ay 3 fingers dahil sa kanang hugis na ganito or tatlong daliri. Ayan. First finger, middle finger, and the last finger. So, ang tawag po namin sa area na yan po is 3 fingers. Ayan, dahil sa kanyang hugis na parang tatlong daliri. So, by the way, ma'am sir, no, ang 3 fingers na po pala ay nagko-contribute ng almost 80% source of water na pupunta po dito sa mismong lake po ng Lake Cebu. Siyempre, no, sa gitnang mountain ng 3 fingers, merong isang malaking balon doon na kung saan yung mga tao na malapit dito sa area na ito ay doon pa yan sila pupunta upang sila ay kumuha ng kanilang pang-inuming tubig araw-araw gamit ang kanilang maliit na bangka na ang tawag po namin doon ay owong. Ayan, owong po yung tawag po namin sa maliit na bangka na disagwan po. Ayan, so gawa po yun siya sa punong kahoy. Ayan, so syempre sa mga tao hindi na gustong umigib ng tubig doon, so sila na po ay ayan po yung sample ng owong po natin ay nasa ating unahan. Ayan po yung sample ng ating maliit na bangka. So syempre no, sabi ko kanina, sa mga hindi na gustong umigib ng tubig doon, so sila na po ay nagpapatayo ng kanilang fosso sa kanilang bakuran. Pero sabi ng iba ay the best pa rin yung tubig galing po doon sa may gitna ng 3 fingers. So syempre once again ma'am sir, so tinatawag po yung 3 fingers kanina dahil sa kanyang hugis na tatlong daliri. So baka naman may mga gustong mag-donate ng 2 fingers dyan para kompleto na po sila. Ayan, so syempre no, dito sa lake ng Lake Cebu ay marami po kaming iba't ibang uri ng mga isda na pwede pong mahuli po dito sa aming lake. Ayan, so syempre dito sa Lake Cebu meron po kaming 3 malalaking isda na pwedeng mahuli. Ayan, so yung 3 malalaking isda na yun po yung tinatawag po namin Pangasius fish, Korean fish at karpa. So ayan na po yung mga malalaking isda na pwede pong mahuli po dito sa lake ng Lake Cebu. So syempre sa mga maliliit na isda po, syempre andito na po yung tinatawag po namin tilapia, hito, haluan, gurami, flower horn, butod-butod, ayungin at marami pa pong iba. Kung sa inyo ma'am sir, no, pag may flower horn kayo na isda, ilalagay po ninyo sa aquarium. Ayan, pero sa amin dito sa Lake Cebu po, pag may nahuli po kami maraming flower horn dito sa lake po namin, ayan, yung mga flower horn na yan po, ay ilalagay na po namin sila sa kawali. Ayan, kasi yung mga flower horn dito sa Lake Cebu is kinakain na po namin yan sila. So, ang tawag po namin sa flower horn dito sa Lake Cebu, 7 colors dahil sa kanyang mga batik-batik sa kanyang katawan. And of course, no, yung pinakamalaking isda na nahuli po dito sa lake po nitong Lake Cebu, walang iba kundi yung tinatawag po naming Pangasius fish na may bigat po siya na 60 kilos. Ayan, so syempre, ayun, yun po yung tinatawag na crindore So kasing fish. laki ng tao yan. Ayan, sinlaki na po yun siya ng tao, pero hindi po siya kumakain ng tao po. And sinlaki lang po siya ng tao. Siyempre, nahuli po yung crindore fish or yung Pangasius fish na yon sa kasagsagan po ng fish kill po dito sa Lake Cebu. Ayan, kasi taon-taon po dito sa Lake Cebu is
nagaganap po yung tinatawag na fish kill or kumahong po yan sa amin. Okay, Jeron, yung mga residente rito, ano yung mga rules, patakaran, paano ba sila nanguhuli? Pwede ba sila mamingwit or magbangka? Ayan, so patakaran sa paghuli po, pwedeng mamingwit po, ayan, pwedeng gumamit din ng lambat. Okay. Ayan, so syempre din sa pamamagitan ng pag-aalaga po ng mga isda. Yun po yung hanap buhay po ng mga tao dito sa Lake Cebu. So syempre ma'am sir, no, nandito na po tayo sa area na ito. Dito na po tayo magbabayad ng ating environmental fee na 20 pesos per head. Ayan, so 20 pesos per head po. Pag wala po tayong head ma'am sir, wala po tayong bayad. Ayan. Oh, maraming bawal. Okay. Yun pong mga Jeron, yung mga maraming nakapaligid na mga bahay, paano po yung sanitary? Ayan, so yung sanitary po ng mga tao dito, since sa ngayon po ay tulad ng sa mga sanitary po, since dito sa Lake Cebu nung una po ay maraming mga floating house dito sa lake po ng Lake Cebu. So ngayon po ay pinagbabawal po na po yun siya kasi yung sanitary ng mga tao ay pakalat-kalat na raw yung mga CR po. Pero sa ngayon po ay naglilibot naman po yung DA po namin every year po. May mga septic tank, Ayan. Wow. simentado. Hindi po naman masasabi na sementado po yung mga septic tank, pero as long as mayroon po silang septic tank daw po. So hindi po pakalat-kalat yung CR po ng mga tao or yung mga dumi po ng mga tao dito sa Lake Cebu. Pero mahalaga, masarap talagang isda. Ayan, ang mahalaga dyan ay napakasarap ng mga isda dito sa Lake Cebu. Lalong-lalo po yung tinatawag po naming tilapia. So sabi ng iba, parang yung tilapia daw po namin dito sa Lake Cebu ay parang may gatas daw po. Ayan, pag nakatikim po yung iba ng tilapia ng Lake Cebu, sabi nila parang may gatas po yung tilapia po dito sa Lake Cebu. Kasi malinamnam daw yung laman ng tilapia. Yes, matamis-tamis po. Ayaw lang, test lang. Anong bundok ang nakapaligid sa lake? Ayan, so tanong ni Sir, no, anong bundok daw yung nakapaligid sa lake ng Lake Cebu? So, hindi ko alam po kung ano-ano yung mga bundok na nakapaligid po dito sa Lake Cebu. Pero dyan po sa ating harapan, ayan, Talili Mountain po yun siya. Talili. Ayan, Talili Mountain. Talili. So, syempre no, dyan sa likod ng Talili Mountain na yan, ayan, sa likod niyan, ay ano na po yun siya, Maitum, Sarangani Province. Din sa Sarangani. Yes po. Paano kung may bagyo? Kung babagyo po ba, ay aakyat yung tubig, yung level. Mga bahay. Ayan, yung mga bahay po, ayan, so syempre nice question, no? Ayan, so since dito sa Lake Cebu, no, ay madalas umuulan, araw-araw po umuulan po dito sa Lake Cebu. Ayan, nag-overflow po yung blessing po dito sa Lake Cebu. Ayan, so since kahit na umuulan ng malakas po dito sa Lake Cebu, palaging umuulan po dito sa Lake Cebu, we are so blessed kasi itong Lake Cebu ay meron po itong outlet. Ayan, so kung kaya't itong Lake Cebu ay hindi po umaakyat po yung tubig. Ayan. Ever since hindi po umaakyat po yung tubig. Ever since po ay meron na po itong outlet po itong Lake Cebu. Yung malaking outlet. Ayan, malaki po yung outlet. Opo. So, safety po yung mga tao kahit na umuulan, pero yung hangin lang po ay hindi po natin maiiwasan. Pag tinamaan ka ng malakas na hangin, so syempre matatangay po yung mga ari-arian niyo po. So, syempre ma'am sir, pag nandun po tayo sa likod kanina, ang tawag po namin doon ay Cebu Udi. Ayan, Cebu Udi na po doon. So, dito po na side, ayan, ang tawag po namin dito na side po is Cebu Bong na po. Ayan, so Cebu Bong, ibig sabihin po, malaki or malawak na po yan siya na parte ng Lake Cebu. Ayan, kung sa ating mga cellphone ma'am sir, no? Ayan, alam kong maraming mga unli na nandyan. Ayan, isa na po dyan yung tinatawag po naming unli call, may unli text at may unli Facebook pa. Tama pa ba? Ayan, so syempre no, kung sa mga inasal naman ay meron po silang unli rice. Pero sa amin dito sa Lake Cebu ma'am sir, meron din po kaming kakaibang unli. Ayan, so yung kakaibang unli po namin, pero sa aming kulturang Taboli na po yun siya, no? Yung unli na yan ay walang iba, kundi yung tinatawag po naming unli asawa. Ayan. So, kami mag-asawa kahit ilang gusto namin. As long as kaya mong gustusan lahat ng pangangailangan ng bawat tahanan. So, yun ang importante. And okay lang kahit may maraming nag-aaway dyan sa loob ng bahay. Ayan. So, syempre, no, yung anli asawa na yan ay hindi na po namin pinapractice sa ngayon. Ayan. So, noong unang panahon lang po. So, yes po. Another question. Yung nakatira ka dito. Ayan, so yung mga nakatira dito sa Lake Cebu ay hindi lang po mga Taboli. Pero yung naka-discover po dito sa Lake Cebu Place po is sa mga Taboli people po. Ayan, so sa ngayon po dito sa Lake Cebu, meron po kaming 60% na mga Taboli people. Ayan, yung the rest po, may mga Ilonggo, may Bisaya, may Bicol, ayan, Ubo, Manubo, ayan. Yung the rest na po yun siya. Ayan, so syempre ma'am sir, since may ali-asawa dito sa Lake Cebu kanina, no? Ayan, meron po kaming 2 dako dito sa Lake Cebu na na-identify
bilang may mas maraming mga asawa. So unang dato po ay si Dato Udus Ampuy. Ayan, so si Dato Udus Ampuy po ay meron lang naman siyang 14 na asawa. Ayan, so baka may mga gusto mo pa iwan dito mga ma'am sir, no? Ayan, pangalawang dato naman po dito sa Ligsibo. Ayan, kung pangalan niya po ay si Dato Goodwino Manudal. So si Dato Goodwino po, ayan, mas matindi po ito. Si Dato Goodwino po ay meron lang naman siyang 36 na asawa. Ayan. So, Buhay pa sila ngayon. ayan, so, ayan, tanong ni Ma'am, buhay pa po yung dato niyon. So, si Dato na may 36 ang asawa ay wala na po siya. Pero yung may 14 na asawa ay buhay na buhay. Last eleksyon ata, tumakbo siya ng pagka-barangay captain. Pero ano na po yan siya, senior citizen na po. Siya ay nagmumula sa Barangay Tasiman. Ayan, dyan sa tuktok ng bundok na yan po. Ayan. So, syempre, no, yung schedule ng aming dato ay sa pamamagitan ng kanyang sombrero. Kasi yung asawa ng dato niyan ay hindi po yan sila lahat nakatira sa iisang bubong. Kasi may bawat bahay po yung mga babae po. Kapag mag-schedule si dato ay sa pamamagitan ng kanyang sombrero. Halimbawa, yung sombrero ng dato na yan, kapag nakasabit doon sa pintuan ng babae na gusto niya makasipin ngayong gabi, ibig sabihin po yung babae niyon, syempre maligo ka na, mag-ready ka na because it's your time to shine. So, ganyan po yung schedule namin dato sa pamamagitan ng kanyang sombrero. And of course, yung schedule ng dato niyan, it takes 2 nights and 3 days sa bawat asawa. Okay, paano mo pa-convert dito? Magkano Ayan. membership ka? Ay, ala, nagpa-member na po yung iba dito. Ayan, so hindi naman po kailangan magpa-convert po. As long as